Thank you, Reverend Loreto Sales. Yung church po niya, yung destino po niya yung unang bumungad po sa amin kanina. Ano po? Kami po ay dumaan sa back door. No? Hindi po kami dumaan sa main road. Gimba, Talugtog po kami from Herona dumaan. And salamat dahil na-recognize na kanina ang aking butihin at magandang partner in life. Si Sister Leslie. Kasama po namin yung bunso namin. No? Yung bunso namin hanggang ngayon sinasamahan pa kami sa higaan. Kasi mahal na mahal niya kami. Alam niyo mga kapatid, thank you Diaz Noel and thank you sa atin lahat mga kapatid. Habang binabasa po kanina yung history no, ng creation ng East Central Luzon District, nagre-rema sa akin yung mga struggles, yung mga challenges na hinarap ng unang naging district superintendent natin, si Manong Feliciano Biasbas. Of course, including his wife, Manang Lilian. At ngayon ay pangalawa ng district superintendent. Muntik yatang nagkaroon ng pangatlo ngayon. Ay, joke lang pare. At yung mga struggles, challenges, ay nag-turn po ito ng pagpapala. Pero nyo, nakarating na kayo ng 14 years no, bilang isang distrito. Sinong 14 years old dito? Sa mga kabataan, mayroon ba? Ay, wala. Sayang, bibigyan sana kayo ni Diaz Noel. Pag mayroong 14-year-old dito, 14K daw. Ang bibigay niya kasi 14, ano. At ang buhay ng isang iglesia ay maraming hamon. No? Maraming hamon, pero itong mga hamon na ito ay hindi ito yung nagpapahina sa buhay ng isang iglesia and even sa buhay ng mananampalataya. Ito po yung nagpapatibay, nagpapalalim ng pundasyon natin sa Panginoon. No? Mula doon sa mga karanasan na iyon. And how many years na mayroon akong naririnig na isang tao na gusto niyang pag-isahin uli ang East Central Luzon District. Ano? Pero tingnan niyo mga kapatid, 14 years na kayo. No? At nagtagumpay ang Panginoon at walang mali doon sa desisyon noon na mahati ang East Central Luzon District at ipanganak ang Northeast. Walang mali po dyan. Actually, sign of growth and blessing po ito sa The United Methodist Church ng Salpak. Ang Salpak noon ay 2 distrito lang. No? East Central at saka West Central. Alam pa ni teacher yan. Ano? Kasi kaidaran tayo sa Salpak. Oo. Ngayon, naghati ang West Central Luzon District, ipinanganak yung CLD. Ipinanganak yung CLD. Ngayon, yung CLD, nahati na naman. No? At ipinanganak yung North Central naman. Ito yung buhay natin bilang Salpak. Magpapasalamat ba tayo o hindi? Of course, magpapasalamat po tayo. At dahil nagpapasalamat po tayo, palakpakan po natin ang Panginoon. Yung abot sa langit na palakpak. Thank you so much. Praise God. Praise God. Mula po sa tema na ipinababa ng Baguio Episcopal Area, anchored, a shelter in the storm, mga kapatid, eto na po yung ina-adapt natin ngayon sa pagpasok natin sa bagong conference year. Kung titignan po natin yung anchored or yung anchor, mga kapatid, parang wala namang gumagamit ng anchor dito sa Nueva Ecija, ano? Kasi walang dagat. No, walang dagat. Pero maraming kwento sa banal na kasulatan, mga kapatid, na nangyari sa gitna ng dagat. Mula doon sa Old Testament, nahati yung dagat, di ba? At ang ating Panginoong Hesus ay nangaral sa dagat. So kapag pinag-uusapan po natin yung anchor, mayroon bang seaman ang tawag dito, yung mga marinero, yung mga marine? Meron ba dito? Kapag narinig natin yung anchor, mga kapatid, mayroon na tayong kaagad iniisip kung ano yon, di ba? Dahil hindi naman ako marinero, nagbasa po ako ng konti patungkol doon sa anchor, kung ano ba yung anchor.
No? Nagbasa po tayo ng konti at gusto kong basahin sa inyo yung binasa ko. Yung inadapt po at tinignan po natin bakit ano ba yung trabaho ng anchor at saan ito ginagamit. Of course, ito ay ginagamit sa hindi sa kariton. Kundi sa barko. Yan, okay. At least malinaw sa atin. Ang lengguwahe po ng Biblia, mga kapatid, ay napakayaman. Yung mga term na nababasa po natin, maaring ito'y angkop sa ating konteksto, ngunit may mga term po ng Bible, kasi napakayaman po nito, na hindi natin maintindihan sa ating konteksto kung ano yan. Now, pinag-uusapan po natin about the anchor. Ano yung anchor? Ano yung paano ba natin magagamit yung anchor doon sa pananampalataya natin, doon sa paglalakbay natin bilang isang iglesia? Yung anchor daw, mga kapatid, ay sa ship ginagamit and primarily used to securely hold the vessel in a specific position in the water, preventing drift from wind, current, or tides by digging into the seabed. Kita yung nagbasit. Nagbasit. Wala lang akong image nung anchor, na, yung angkla. No? Pero na-imagine natin, di ba? Pero titignan mo, maliit siya, di ba? Napakaliit niya. Kumpara doon sa barko. Ano-anong trabaho ng angkla? Kapag ginihulog mo yon, hahawakan niya yung barko mula doon sa malakas na hangin, mula doon sa kung ano bang dilubyo na pwedeng maranasan ng barko, including doon sa mga nakasakay, mula doon sa maliit na angkla na yon, ay magiging safe sila. Nakikita nyo ngayon yung tema natin sa Baguio. No? Pagka naka-anchor pala tayo is safe din tayo. Pero hindi ibig sabihin na kapag naka-anchor po tayo ay wala nang mga dilubyo. Di ba? Wala nang mga hamon sa ating mga buhay bilang isang individual naman ng palataya or bilang isang iglesia. Yung anchor, ibig sabihin, pagka narinig natin yung anchor, papasok sa atin kaagad yung safety. Di ba nabanggit doon sa sinabi ko kanina? Safety. Safe yung isang ship na mayroong anchor. At nagiging safe lang siya kapag inihulog yon. Kapag nakabitin, hindi. Anong ibig sabihin? Mayroon tayong gagawin upang mapakinabangan, yung mga marinero, mayroon silang gagawin upang mapakinabangan yung maliit na angkla during storm. During storm. No? During storm. So, pagka naka-angkla na tayo, naka-angkla yung barko, mga kapatid, safe na yan. Nakatal na raytan. Alam pa ba natin, nakakaintindi pa ba tayo ng Ilocano? Mabuti naman kasi po Ilocano ang salita sa langit. Pag hindi kayo marunong magsalita ng Ilocano, nako, patay kayo pag tinanong kayo doon. Anyanagan mo, ano daw? Una tayo. Okay. Mula po sa tema natin, hinango yung scriptural text ng Isaiah chapter 32, verse 2. Pero gusto kong basahin uli yung verse 1, no? Basahin yung verse 1 and 2 mula po sa ating teksto sa selebrasyon ng ating anibersaryo. Sabi niya, makikita ninyo may haring mamamahala ng matuwid at mga pinunong magpapairal ng katarungan. Ito yung context kasi doon sa verse 1. Nung verse 2. Sila'y magiging kanlungan sa malakas na hangin at pananggalang sa nagngangalit na bagyo. Ang katulad na laybatis sa tuyong lupain, parang malaking batong kublihan sa disyerto. Nakita niyo yung konteksto niya? It's about safety. Pero yung safety ng mga tao ay nakasalalay doon sa leader. Ito yung context ng Isaiah chapter 32. Ngunit pag pumasok po tayo doon sa verse 2, mga kapatid, mayroon na pong nabanggit doon na kanlungan sa malakas na hangin at pananggalang sa nagngangalit na bagyo.
Di ba? Bakit sa dagat lang bang may bagyo? Pero kalimitan, may bagyo doon. Ano? Kahit naman dito sa atin, sa patag, sa kabundukang mayroong bagyo, hindi lang doon sa dagat. Itutuloy ko, ang katulad nila ay batis sa tuyong lupain, parang malaking batong kublihan sa desyerto. Ganito inahalin tulad ng verse 2, mga kapatid, yung binabanggit ng verse 1. No, na sila'y magiging kanlungan, na sila'y magiging tagapagligtas. And nag-dig deeper po tayo, mga kapatid, about this, on how to interpret this verse 1 and 2, and especially the whole chapter of 32, the prophet Isaiah, mga kapatid, ay nire-refer niya sa ating Panginoong Jesus ito. No? Tumutukoy ito sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. That's why the Isaiah chapter 32 verse 2 describe a future messianic kingdom where righteous leaders offer protection and refreshment, acting as a hiding place and a shadow of a great rock. Sino tibagbagana nito? Niyaputin ni Jesus, mga kapatid. But, nasulat po ang libro ng Isaiah 700 years before yung New Testament came. Maybe. No, hindi ako sure. But eto yung pagitan. Ibig sabihin, mayroong matagal na pagitan ito bago nangyari, bago sinilang ang ating Panginoong Hesus. Now, titignan po natin yung contextual breakdown ng Isaiah chapter 32 verse 2. Alam niyo kung bakit ko binabanggit yung about doon sa mga context na ito? Kaklasiko si Pastor Dante, sa pastor school noon. Kabats ko po siya sa pastor school. Nauna lang siya nauna siyang magpastor sa akin. Ewan ko kung 1990 or 91 siya. Kaklasiko siya. Naalala ko, yung pagpapastor namin, mga kapatid, kasi pinapagawa kami noon ng sermon ni Pastor Ragindin. Yan. Alam niyo, pag pinagawa kami ng sermon, full manuscript yan. At kapag nagawa mo na, mayroong practicum, magse-sermon ka. Ang sabi ni Pastor Ragindin, of course, familiar kayo, kay Pastor Ragindin. Na-meet natin yan, nang buo pa tayo. Now, naglalastog kami mga ibasa na dyan naramid mga sermon, nagdangdang mattiman na dyan lakay. Then after na ma-deliver namin, kunana, nagpipintas na giti sermon nyo. Kaya lang, out of context na. Out of context. And doon sa biblical interpretation, napaka-importante po yung konteksto para maintindihan natin yung tunay na mensahe. Bakit mayroon po ito? So doon sa context, mayroon po tayong tinatawag na literary context. At yung literary context po nito ay matatagpuan po natin mula doon sa Isaiah chapter 28 hanggang 35. Which is, nagwa-warning, mga kapatid, ang propeta doon sa Judah. Doon sa Judah, wina-warning niya yung Judah, yung isang tribo ng Israel, mga kapatid, about doon sa Assyrian invasion. Sasakupin sila ng mga Assyrian. At ang Assyrian, during that time, ay kilala na matatapang, mga walang kinikilala, kundi yung gusto nilang mangyari ay yon ang kanilang gagawin. That's why, dito sa Isaiah chapter 32, lumabas yung pangako ng future righteous king. Now, bakit hinahayaan ng Diyos na itong mga piling bayan niya na Israelita, mga kapatid, ay masakop? Dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Through the leadership of their kings, mga kapatid. Wicked yung kanilang king. Kung bakit hinahayaan sila ng Diyos na makaranas ng pagkatalo. Minsan sa inyong mga laiko, sinisisi ninyo ang inyong pastor. Pag hindi lumalago ang church, di ba? Palasalanan ni pastor. Pero alam niyo ba, mga kapatid,
sa tagal na po natin sa ministry, na-develop po sa akin yung principial wisdom. Ministry is a partnership between lay and clergy and church workers, including deaconesses of course, and lay and volunteers. Mga kapatid, partnership yan. Pag partnership, parang mag-asawa yan. Hindi pwedeng sisihan kung sino may kasalanan, kundi ayusin kung ano yung mali upang magpatuloy sa paglalakbay bilang isang iglesia. Partnership, mga kapatid. No. Bakit ko nababanggit ito? Dahil doon sa mga wicked kings or leaders during the time, pero ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaiah na mayroong leader na tapat, matapang at tapat para pangunahan sila. Para pangunahan sila. Now, mahangin dito ano? Ipinag-aalala ko po kanina, habang nakaupo po ako doon, dahil mahangin. Bakit? Nagugulo po yung buhok ko eh. Iniingatan nating magulo. Mahangin, magulo. Hindi, tanghali na, kaya minsan may nakanganga na dyan na natutulog, kaya medyo, mga kapatid. Pero ako naman, pag nagsasalita ako, pwedeng matulog. Pwede po kayong matulog. Totoo po yan. Kahit sa klase ko, sa pastor school kahapon, sabi ko, pwede kayong matulog. Huwag lang kayong humilik kasi may estorbo yung gising. Kaya pwede po kayong matulog. Huwag kayong... kasi may estorbo yung katabi ninyo. Mula doon sa Isaiah chapter 32, mga kapatid, messianic fulfillment po ito. Kung lalawakan po natin ang pagbabasa, pagre-research, makikita po natin yung sinabi ko po kanina, the prophecy is about the coming of Christ. Maraming commentaries at maraming mga Bible scholars ang nag-claim po nito. Now, may iwasan ba natin ang storm sa ating mga buhay? Sabi ko kanina, kaakibat na yan. Mayroon akong narinig na nag-uulat ng balita. Sabi niya, isang bagyo ang papalapit sa Lupao. Habang ang Lupao ay papalayo. Mga joke yan na narinig natin. Kasi meron akong nakitang nakanganga kanina dyan na natutulog kaya nagpapatawa muna tayo. Baka humihilik na yon. Okay. Ang storm, mga kapatid, ay inevitable. Hindi natin maiwasan. Realidad yan, nangyayari yan. Literal na storm at figurative na storm. Itong storm na ito, mga kapatid, ay doon sa real life na mayroon po tayo, nararanasan natin ito. Naalala ko pa yung bagyong Saling. Malakas din ba dito sa Nueva Ecija yung Saling? Nagliparan ang bubong sa amin during that time, mga kapatid. Buti na lang, yung bahay namin, hindi naman nalipad yung bubong. No? Yung kusina lang. Totally. Ganon. At ang bagyo ay blessing sa iba. Bakit? Pagkatapos ng bagyo, yung walang yero, may yero na. Blessing sa kanila. Nawalan kami ng yero, mayroon ng yero doon sa kabila. Because ang storm ay inevitable, doon sa reality of life na mayroon po tayo, mga kapatid, kailangan nating pag-aralan ito sapagkat realidad, parang kamatayan. Dumarating yan, alam natin, pero hindi natin alam kung kailan siya darating. Ang storm ay totoo at bahagi ng buhay po natin sa ating paglalakbay. Pero, sa ating mananampalataya, storms are not a sign of failure. Storms are not a signs of failure. Ngam, kitdi, mga kapatid, di niya magbagtat tayo, inton makapadas tayo, kadagiti panubo kiti biyag, hindi po sila yung nagpapahina sa ating pananampalataya, sila po yung nagpapalakas. Bakit? Lumalalim ang pundasyon natin. Paano lumalalim ang pundasyon po natin? Bakit lumalalim ang pundasyon po natin? Lumalalim ang pagkakilala natin sa Diyos. Not enough to read
the Bible from Genesis to Revelation to know your God. Dahil Diyos tayo kat we need to experience Him in our life. Personally. Hindi yung nabalitaan mo. Ay, alam mo si mama ko, naranasan niya si Jesus eh. Nagbago yung buhay niya. Dati siyang mabungang. Ngayon, hindi na. Ang testimony, mga kapatid, ay personal po ito. That's why, yung mga storm na yan, kung bakit pinapayagan ng Diyos na naranasan po natin, because storms are inevitable, mga kapatid, kailangan nating maging handa. Bakit? May storm na mahina, di ba? Mayroon ng signal ngayon yung bagyo, di ba? Mayroon na yatang 5 or 4. 5, mayroon na, di ba? Nung bata tayo, 2 lang or 3. Pag 3, super typhoon na yan. Ay ngayon, 5 na. Ngayon, tinitignan ko yung electric fan. 3 pa lang yata, no? Wala pang 5? Wala pa, no? Dapat mayroon ng 5 kasi mayroon ng bagyo ng 5. Kapag naranasan po natin, itong bagyo na ito na literal sa ating mga buhay, may mga nasisira. Ngunit yung mga nasisira, nagkakaroon ng pagbabago, binabago po ito. Last month, nagkaroon po kami ng rollout sa bandang Haipak, mga kapatid. At finance po ito, inapprove po ito ng OMCOR, yung $150,000 para sa Haipak. Para sa mga barangay dyan, sa mga towns na nasira. At salamat dahil meron tayong isang church dyan ngayon na na-approve doon sa proposal na gagawing solar, yung solar siya, no? Mahal yun eh. Yung sa solar, sa Muñoz. Magkano yung ginastos nyo doon? Sige, wag mo nang sagutin. Kasi hindi namin kaya. Pero, pero mo yan, na-provide yon, hindi naman nila kaya. Hindi sa pagsusukat sa kanila, sa panukat doon sa church, kasi isa tayo doon sa personal na bumisita sa kanila, hindi nila kaya magpakabit sa sitwasyon ng iglesia ng magastos o mamahaling solar system. Pero dahil sa bagyo, di ba? Ito yung storm, naiintindihan natin mga kapatid. Kaya kapag dumaranas po tayo ng literal na storm at mayroong nasira, huwag naman tayong magsaya. Pero, yung pananampalataya natin at pag-asa ay kailangang lumalim dyan. Ang hirap, pag dumaan yung bagyo, una, pangalawa, pangatlo, hindi ka lumago. Mahirap yun. Ang hirap, dumaan yung bagyo, may nasira, walang nabago. Kailangan po na kapag nakakaranas po tayo ng storm at hindi yan iniiwasan dahil inevitable, sa personal na buhay po natin, kailangan nating lumago. Sa emosyonal na buhay po natin, kailangan nating lumago. At sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kailangan nating lumago bilang mananampalataya. At ito po yung gamit. Ito po yung purpose ng storm sa buhay natin bilang mananampalataya. Literally, the disciples experience. Na-experience nila yung storm habang sila naglalakbay. Anong ginagawa ng ating Panginoong Hesus? Ba't mo alam? Nandun ka? Natutulog siya, di ba? Anyati kunada. Dagiti alagad. Ano yung OA yung mga alagad? May OA sa Biblia. Kagaya nyo. Sabi nila, nung maramdaman nila, maranasan nila yung malakas na hangin, mga kapatid, napandakin ni Jesus. Ang sabi nila, wala ba sa'yo na mamamatay kami? O mamamatay tayo? Ang sarap-sarap ng tulog niya doon, napuyat, napagod. Ngayon, ini-storm nila, ginigising nila. At mayroong panunumbat, wala ba sa'yo kahit mamamatay kami? Or mamamatay na tayo? Overacting, ano? Hindi pa sila lumulubog, mamamatay na. Hangin pa lang na malalakas, mamamatay na. Sa pastor, wala palang bigas, mamamatay na. Hindi, abutin mo naman ng isang buwan. Mamamatay kung wala kang bigas. Di ba? Hangin, yan. Pag wala tayong hangin, kaya lang, grace yan ng Panginoon. 30 minutes lang. Pag walang hangin. Di ba? Yung disciples na ito, mga kapatid, hindi malayo doon sa nararanasan po natin.
But it so happen, mga kapatid, yung pagkakaiba nila, nakikita nila si Jesus at kasama nila si Jesus sa kanilang paglalakbay. Kaya mayroon silang nilalapitan. Mayroon silang sinusumbatan. Ano? Oh. Tayo, kasama ba natin si Jesus? Amen! Amen! Di ba? Sa bangka na kung nasaan po tayo, kasama natin si Jesus. Kung kaya nga po, kapag nakakaranas po tayo ng storm, nananalangin tayo sa Kanya at hindi tayo nanunumbat. But sometimes sinusumbatan natin siya. Ito ba ang pangako mo sa akin? Di ba, ang hirap mo akong tinawag na magpastor na magdiakonisa. Pero ngayon, bakit ganito? Di ba? Oh. Alam niyo ba, mga kapatid, na malapit akong umalis na magpastor? That was 2011. Fresh from military chaplain service. Ito yung pinakamasakit sa akin na nangyari sa yung karanasan sa military chaplain. I was commissioned 2007. Nag-apply po tayo to CAD, to active duty. Pero turn down po tayo doon. Hindi dahil hindi tayo qualified, kundi hindi ito yung plano ng Panginoon sa atin. Alam niyo ba na dinala ako, yan naka-live, kahit makita o makbasa, o mapanood ng mga taong nandun noon dahil sila ginamit ng Panginoon to redirect me doon sa gusto kong mangyari sa aking buhay. Lahat smoothly, pinasa ko yan from battery test. From NCCP pa kasi mayroong interview doon from NCCP. Then after ng NCCP, na-endorse kami sa AFP, battery test. From battery test until doon sa napakaraming mga panel interviews, mga kapatid, pinasa natin yan smoothly. Pero nagkaroon ng directive ang Armed Forces of the Philippines na lahat ng mga i-commission ay kailangang dumaan sa training. At alam nyo ba, na dinala ako doon, I was commissioned then, pero dinala ako doon sa panel na yon na hindi na dapat. At alam nyo ba, 13 yung panelists natin. Isang tao lang mag-turn down sa'yo doon, hindi ka na pwede. Yun, para sa training na sana kasi naabutan ako ng directive na magte-training kami. Kung kilala natin si Chaplain Mentor, hindi na niya naabutan yun. Now, dahil dinala ako doon, mga kapatid, at ayaw ako ng aking immediate boss, but at the same time, that time, mga kapatid, naka-assign na ako at wala na sanang rason para ma-call to active ako kasi naka-posisyon na ako. Clark at Basa ang ating appointment. Alam niyo, mga kapatid, after the panel interview, sabi ni General Cruz, it so happened na siya po ay Air Force, pero hindi kami magkakilala. Siya po ay Air Force. Sabi niya, after nila akong tinanong, yung 13 na yon, sabi niya, congratulations, Captain Rosario. Keep in touch to Colonel Sumpingan for your schedule. Sa PFT, yung sinasabi niya, magte-training na ako, sana. No? Sabi ko, tuwang-tuwa ako. Kasi kinongratulate ako ng presiding officer. At pag kinongratulate ka ng presiding officer, ibig sabihin, yung result nasa kanya na. Dumaan ang 18 hours, wala pang 24 hours, magta-travel back na ako from Tarlac to Camp Aguinaldo. Tumawag yung representative ng NCCP. Sabi niya, sir, bakit? May problema. Bakit? Ano yan? May nag-turn down sa'yo, 3 tao, sabi niya. Alam niyo ba na gusto kong tignan yung result? Karapatan ko yon. Pero ang sinasabi nila is confidential. Pag ako yung involved, at saka yung organization ang involved, karapatan ko yun na malaman, di ba? Pero hindi nila pinakita yung result. Umiiyak ako nun. And after nun, nag-decide akong bumalik sa full-time ministry ng United Methodist Church. Yun, doon sa nangkasalan. Doon sa nangkasalan ako. Doon ako muntik umalis na magpastor. Bakit? For 3 months, hindi po kami sumweldo. Sa akin, hindi ako konserbatibo doon sa tinatanggap ng pastor at diakonisa, sweldo yan. Gaano man kalaki o gaano man kababa, sweldo yan. Hindi yan love gift. No? Iba yung love gift. Yung love gift nakasobre. Bakit ako muntik umalis, mga kapatid? Kaunti na lang yung bigas namin. Naubos na yung isang kaban na dala ko doon. Kami po yung magsasaka, umuwi ako sa bahay, sabi ko kay tatang, wala kaming bigas. Bigyan kita, sabi niya, marami akong bigas. Hindi, sabi ko, kasi ang pangako ng Panginoon sa akin, nung magpastor ako, sabi ko, ipoprovide niya lahat. At kung magpapamilya ako, including my incoming family, ipoprovide niya. Eh ngayon,
Sabi niya, paano kung baka ako ang magbibigay? Hindi, miyembro pa kita, kako, tatang kita eh. Sabi niya, sa miyembro ako mabubuhay eh. Kaya doon sa nangkasalan ako mabubuhay. Pero at the back of my mind, I have planned to leave the ministry because my God is not faithful and not a good provider. Oh, di ba? Now, yung araw na yon, bumalik ako, nagbobomba ako naglalabas si Les. Bobomba ako. Mayroong pandon, ano ba yung pressurized na tubig? Mayroon kami nun. Kaya lang, gusto kong makakontribute ng binabayaran ng church. No? Kaya nagbobomba ako. Ngayon, mayroon dumating, for the first time, within 3 months, mayroong nakasalot, titalo-salog na bigas. Sabi niya, Pastor, supply niyo. Nung sasalubungin ko, at kukunin ko sana ako maglalagay doon, dumiretso siya doon sa parsonage at nakita niya yung nalagyan namin ng bigas, wala na. Sabi niya, wala na kayong bigas, rice granary ang nangkasalan, sabi niya. Ba't hindi mo sinasabi? Never in my life as a pastor to tell to lay people nga awan ti bagasti. Ni Apo Dios at pangibaga. Apay, da kayo tinangayab kanyami nga lay, ha? Ni Apo Dios. Inayaban na kami tapnog, serbi kami nga kadwayo. We are partners. Sabi nila, ampay, baga? Nung nitatanggap pa yung knowledge, ibagaskated na. Ibagak pa kadagiti membro. Then, in a while, mga kapatid, lumabas siya. Dumating yung 25 kilos, 30 kilos, hanggang napuno yon, hanggang nasalansan pa na niya, mga kapatid. Sabi ko, sayang, hindi ako nakaalis. Kasi, nag-provide ng bigas ang Panginoon. Oh, pero before that day, meron kaming sharing ni Bakit kasi na-close na rin yung munting na ipon doon sa account, doon sa PNB. No? Nasa lubong nga niya yung kumare namin. Ay, nagbangko ka, kumare. Nag-close na pala. Nag-close na pala siya ng bank. Yun na yung mga struggle na sabi ko, wow, makakalis na rin ako doon sa pagpapastor. Kung bakit ko kinakwento itong mga kapatid, ito yung mga storm. At ito yung testimony namin bilang isang pamilya on how God provides or provided our need. Until today, He is faithful, mga kapatid. Kaya kapag nakakaranas tayo ng storm, huwag kayong umalis ng Metodista. At dati nangig ko nga lai ko kunana, ikalkaro yung paitag serbe, kinaya po Diyos. Inton makapatas tayo kadagiti dadakkel nga panlubok iti biyag. Ikalkarum pay, apay. Nang rugi ka kini Apo Dios at patingga kini Apo Dios. Mga kapatid, wala kang pupuntahan. Nagumpisa ka sa Dios, magtatapos ka sa Dios. Anong mapapala mo kung alis ka sa Kanya? Wala. Talo ka. Di ba? Kaya inaasahan ko mga kapatid na bawat kaluluwa kayo na nandito ay lalago at patuloy na lalago, hindi lang sa mga salita at tinapay ng buhay na naririnig natin dahil gusto kong maranasan natin ito. Not enough to hear the Word of God,